mas kapanipaniwala na itinaon niya talaga yung announcement na iyon sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre, isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. So na-point out din ito ni Senator Alan Peter Cayetano na kung magkakaroon ng investigasyon, parang nakasanayan na isinasa publiko bago yung mismong pag-iimbestiga or yung gagawin nilang investigasyon. Kung di ako nagkakamali, parang meron yatang binuo din na task force na mag-iimbestiga or tututok po dito, attorney. Pero it begs the question, yung sinabi ni Senator Robin Padilla kanina, coincidental lang ba ito o sinasadya? Kasi what are the chances na gagawa ka ng ganong announcement just days before ka tatawagin para mag-testify? At kung kailan mainit yung discussion sa loob ng impeachment court kung isusubpina ka o hindi, or nagkaroon yung issue about sa supposed na excuse mo pagdating sa date ng iyong presentation. Anong chances na magtatapat yung event na yon at sa event ng announcement mo kung saan ang tinatarget ng iyong expose ay yung isa sa mga apparently hindi mo kampe na mga senators, judges? So anong chances nun? Di ba napakababa po? Statistically parang insignificant. So mas kapanipaniwala na itinaon niya talaga yung announcement na iyon sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre, isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. Opo, tsaka parang nakokonekta na nga na lahat ng mga sinasabi nila, maka Sara, maka Duterte, mga kritiko ng administrasyon, ay sila yung nakakasuhan, inirereklamo at subject ng mga investigasyon, attorney. Tama po. Kaya nga naninervyos na si Senator Alan Pia Cayetano, si Senator Alan Peter at saka si Pia Cayetano at saka si Robin Padilla kasi naubos na yung kanilang block eh. Kakatanggal lang ni Marcoleta, natanggal din yung dati nilang kakampi na sila Jinggoy. Tapos may kaso na rin silang lahat kahit yung mga nasa side nila dito sa impeachment trial na ito, katulad nila Villar, sila Bongo, may kaso na rin eh. Tapos timing na timing yung pagkaka-aresto sa kanila ahead of the impeachment, especially kay Senator Marcoleta just days before the impeachment court started. And ngayong merong threat sa kanilang side, sa side ng administrasyon, sa prosecution, sa side nila NBI Director Matibag, gusto nilang tanggalan ulit ng isa. Kasi po, kung titignan natin yung trend, mukhang isusunod nila si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon ulit ng ombudsman case yan, diretso ulit sa Sandigan Bayan, plunder ulit yan, graft and corruption, non-bailable ulit. Oh. Iniisa-isa na nila yung mga senador. May nervyos na yan si Robin Padilla, Senator Bongo, at saka si Senator Pia Cayetano. Tsaka yung mga hinog na raw para sa kaso, biglang nagiging hilaw, attorney. Nagiging hilaw kapag hindi mo kakampi. Pangalanan natin yung mga sila Cheese Escudero, sila Villanueva. Itong mga ito, in fact, alam ko sa puso nila, kampi nila si Vice President Sara Duterte. Kasi po nakita natin nung unang change ng leadership, kampi talaga sila sa majority noon, sa first change. Kaso nga lang, naipit lang sila. Nawalan ulit ng ebidensya. Wala namang nangyari between then and now. In the interregnum, wala namang nangyari. So kapag nakikita nila na apparently nakakampi nila yung senador, walang atake. Tulad ng nila Senador Villanueva, Senator Cheese ngayon, sila Senator Villar, mukhang neutral sila doon sa impeachment trial.
Although I can say na fair talaga sila. I like na they are doing fair. At in fact, yun ang hinihingi kong pabor sa lahat ng mga senador, maging fair kayo. Fair silang lahat. Pero siyempre si Senator Alan Peter Cayetano, medyo na-advance niya yung case ng mabigat siya na hadlang na nagko-cross-examine o nagbibigay ng reasonable doubt sa teorya ng prosecution. Yun yung unang aatakihin ni Matibag ulit. Kaya nakakatakot. So siya, wala namang nangyari between then and now para suddenly maging hinug yung kaso niya, except for the fact na upcoming na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun lang naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinug yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Opo, attorney, kanina rin doon sa kasi unang nag-manifest si Senator Judge Robin Padilla at muli niyang ni-raise yung posibilidad na makalahok sina Senator Jinggoy Estrada at si Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit din kanina ni Senator Alan Cayetano na malaki talaga yung epekto na wala si Senator Rodante Marcoleta, lalo na sa usapin dito sa impeachment court, no, bilang isang abogado rin. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga sana kung andyan yung presensya ng abogado na si Senator Rodante Marcoleta kung pagbabatayan the way siya mag-handle ng pag-iimbestiga noong siya pa ay kongresista hanggang sa naging senador attorney? Kumbaga sa opposition sa legislative department, siya yung star player eh. Siya yung MVP. Kumbaga siya si Jordan sa Chicago Bulls. Nakita naman natin na proven yung star power ni Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang pagiging effective bilang inquisitor, dahil epektibo po yung kanyang inquisition na ginawa doon sa flood control scandal. Kaya nga po naging ganito kainit yung flood control issue dahil po napaka-epektibo niyang magtanong. Wala siyang hinaharang na witness, walang hinaharang na impormasyon. Lahat ng natural at reasonable na itanong ay tinatanong, walang tinatago at walang pinagtatakpan. Kaya gustong-gusto siya ng taong bayan. Siya po yung pinaka-transparent na senador. At yun din po ang inaasahan ng taong bayan na magiging performance niya sana dito sa impeachment trial. Walang tinatago, walang kinakatakutan. Direktang mga tanong at direktang mga sagot ang kanyang mga makukuha. Ibig sabihin po, mapapadali niya ang proseso, mas maiintindihan ng taong bayan kung gaano siya ka-epektibo doon sa investigasyon ng flood control project. Ganon din sana siya ka-epektibo bilang husgado dito sa impeachment trial. Opo. Attorney, magandang hapon po ulit. Si Jade po ulit ito. Bago lang ako dadako doon sa naging oral arguments, may contempt power ho ba ang Senate Impeachment Court kung sakali man itong mga pahayag o itong banta ba o warning para o itong nakatakdang investigasyon ng NBI laban nga doon kay Senator Judge Alan Peter Cayetano ay maaring maging ground para po siya ma-contempt si Matibag? Wow, ang ganda ng suggestion mo. Inherent po sa lahat ng judicial body ang contempt powers. So most especially this impeachment court. Ang pwede pong gawin sa kanya, indirect contempt. Dahil yung kanyang mga ginawa ay nasa labas ng impeachment court. So kapag gusto nilang i-indirect contempt si Mr. Matibag, pwede. Dahil po yung kanyang mga sinabi, kung sa tingin nila na yung kanyang mga sinabi ay nakakaistorbo doon sa proseso ng talakayan, doon sa impeachment court, pwede po siyang sampahan ng kasong indirect contempt. At ibig sabihin, maaari po siyang ipakulong. Saan naman po pwede siyang ipakulong kung sakali man matutuluyan? Opo, it partakes the nature of a criminal offense, yung indirect contempt. So penalized po yan ng pagkakakulong, I think up to 6 months or 60 days. Opo. So isasampu po yan as a independent petition sa isang court of law. Opo, pero kinakailangan pang pagbotohan. Majority dapat sa mga senator judges ang papabor po dyan, attorney, o kahit
kahit hindi na pagbotohan kung sakali mang nakita itong nangyayari ngayon kay sa issue po nga kay Senator Alan Peter Cayetano, maaari ho bang desisyon na kaagad kung sakali mang sila po magde-decide? I think hindi ako sure dito, pero kapag indirect contempt po kasi hindi po yan dinidispense ng korte kung saan siya nag-contempt eh. Kapag direct contempt yun, i-declare yun ng korte. Direct contempt, you're punished. Pero kapag indirect contempt, kailangan mong magsampa ng separate case sa isang korte, not the same court, para ilitigate yung indirect contempt. Parang ordinaryo siyang kaso. Para siyang isang criminal case na mangyayari. Parang criminal in nature pero administrative siya or civil in procedure. So, I don't think na pagbobotohan siya or iti-take up siya ng impeachment court. Pwede siyang sampahan ng indirect contempt in another court. Hindi ako sure dito dahil wala akong experience pagdating sa indirect contempt kapag special court na impeachment court. Pero kapag indirect contempt na normal na korte, separate case yung isasampa mong kaso, not the same court. Hindi in the same proceeding ka magsasubmit ng petition or motion.